Patuloy ang paalala ng mga SB19 fans o 18 sa kanilang mga kabaro na tanging pagtiwalaan lamang ang mga lehitimong sources ng mga nagbebenta ng tickets kaugnay ng simula at wakas World Tour na magsisimula sa Philippine Arena ng Mayo 31 at dadayo ng iba't ibang bansa sa mundo, kabilang na ang ilang mga komunidad sa Asia, Estados Unidos at Canada. Isang 18 kasi mula Estados Unidos ang nagsuplong sa isang SB19 fan page na siya ay natangayan at na-scam ng higit $580 o katumbas yan ng halos 35,000 piso dahil ng isang gawa-gawang Facebook group na gumagamit ng mga litrato ng SB19 at ng keywords na 18 upang makapanghikayat ng maraming miyembro, at ang pangunahing modus ay magkunwaring nagbebenta sila ng tickets na may kinalaman sa World Tour. Pero kapag nagsimula na ang transaksyon at natanggap na ng dorobong scammer ang pera, ay saka ito itatakbo. Ang nasabing biktima ay first time umanong ma-scam ng isang ticketing modus na ito, kung kaya't ang dami ng mga nagpapaalala at nagsusuplong upang maipa-take down na ang nasabing Facebook group na may mahigit 20,000 followers na, at upang maturuan ng leksyon ang mga hindi umano gumagawa ng patas na trabaho at ininadaan na lamang sa mabilisang pera tulad ng panggugoyo ng ibang tao. Matatandaan natin mga kamabuhay na Marso 15 pa ng alas 7 ng gabi na sold out ang mga tickets para sa simula at wakas kick-off concert, habang ang ibang mga venues naman sa Estados Unidos at Taipei, Taiwan ay na-sold out na din sa loob lamang ng ilang oras, kung kaya't marami sa mga 18 ang patuloy na pinaiigting ang kampanya upang ang kanilang mantra ay hindi lamang pagsuporta sa P-Pop Kings, kundi don't trust scalpers and don't trust scammers. Para sa Mabuhay Radio News, na walang takot walang pinapaboran, ito ang Senbatsu Patrol No. 2, Stephen Saraspe Perez.